team ng Bayan ng Tanay under ng office ng MDRRMO. Kami po yung naka-assign sa mga ambulance pagka po may responde. So, yung ituturo po namin sa inyo is regarding basic first aid at saka basic life support. So, actually, yung training po na to, dapat umabot siya ng 3 days kasi medyo marami pong iti-train. So, since yung nabigay sa atin is almost half day lang po, bali yung pang mga importante po ang i-discuss natin na talagang kailangan nyo. Especially na po yung mga tour guide natin. So, bali, papakilala po ulit ako. Ako po si Mark Lloyd Cabarlo. Ito po kasama ko si Sir Cyril Maceda, Sir Noah Hadab, at saka po si Ma'am Lormi Gorgono. So, bali po kami, isang team po kami ng response team ng ating munisipyo. So, minsan may times na gagawin po kami dito pagka po may responde. So, yun, medyo makikita nyo po. Pero bihira naman po dito, more on dun po sa kabila eh. Tapos, so yun, if ever po may tanong, pwede nyo po kaming magtaas kayo ng kamay or tawagin nyo lang yung pansin namin. Pagka po merong hindi naintindihan, pwede po natin ulitin. Ano po? So yun, sige po, start na po tayo. Ilan nga po yung may mga training po dito? Pataas nga po ng kamay. Ano at saka tour guides po? Halos kalahati, higit. Okay, tanda po ba natin yung ating mga pinag-trainingan? Hindi na po. Totoo yan. So dapat ang refresher po natin is every year kasi especially po kapag halimbawa hindi natin siya masyado nagagamit, tendency niya nakakalimutan natin. Tama po ba, mali? Opo, tama po. Ang pinaka-importante natuturo natin sa inyo, especially tour guides, yung mga bandaging po, splinting, pag may mga bali, tapos CPR. So, yun bali ang pagpupukusan po natin ngayon. Kasi if ever, halimbawa, mapunta man kayo sa bundok, meron kayong ginaguide na merong sakit sa puso at biglang inatake, doon inabot, ano ang dapat gawin? May nadulas, nabalian ng buto sa paa, anong dapat gawin? So yun, ito ituturo po namin sa inyo ngayong araw. So yun po. Tapos may hinihiga pa naman. So basic first aid, base sa inyong pananaw, ano po ba ang taon ng lunas? Po. Ako, isa po yun. Meron pa po ba? Huwag po kayong mahiya. Wala na, si Sar lang. Hindi natanda. So, ang paunang lunas po ay bibigay ng paunang pangangalaga sa karaniwang tao hanggang sa dumating ang mga professional na may kakayahang mangalaga at magkaroon ng serbisyong medikal. So, halimbawa, may nakita kayong na-accident dyan sa tabi ng kalsada, motor, bali yung paa. Pwede nyo pong tulungan yun kung nakapag-training kayo. Pag kaya nyo, alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo yung gagawin, base sa inyong napag-aralan, pwede nyo pong galawin yun. Kasi para po maibsan yung paghihirap ng pasyente, ano po, habang kagaya niyan, malayo po yung ating panggagalingan. Kung halimbawa, wala po yung ambulansya ninyo dito, magkaroon ng takbo. Ang tendency po niyan, especially yung mga dayo po na aksidente dito along Marilaki. Patawag po sa atin sa munisipyo. Ilang minuto pa bago kami makarating sa biyahe. Naabot po ng mahigit kalahating oras bago makaakyat. So, kahit pa paano, kung meron po tayong alam, pwede natin siyang tulungan or gawin yung mga paunang lunas na napag-trainingan natin, pwede natin i-apply dun. So para pagdating na ambulansya, tatakbo natin, nakasave tayo ng oras. Ano po? So yun. At saka yung paggamit natin mga simpleng pamamaraan sa pagbibigay ng paunang lunas na maaaring makasagip ng buhay, yun na nga po yun. Isa na dyan, CPR, if ever na may natake. Yun. Kung marunong kayo ng tamang compression, mamaya i-detalye po natin kung paano gagawin. Meron po tayong mga dami dito na pwede nyo ma-experience mamaya. Ayun.
Ito po, kahalagahan ng first aid. Kung meron kayong alam sa pag-first aid, makakatulong na makaiwas sa aksidente. Bakit nasabi? Kasi po, kung tayo na-experience natin, alam natin kung gaano kasakit at saka kung gaano kahirap ang magkaroon ng ganyan. Ma-experience natin ma-aksidente, di ba? Siyempre, tendency natin, mag-iingat na tayo. Kasi alam natin kung gaano kahirap at saka kung ano ang dapat gawin. Makakaiwas sa injury o panganib. Pagkilos ng tama sa tamang oras. Sabi nga sa English, do the right thing at the right time. Nagbibigay ng tama at mabilisang pangangalaga upang makasagip ng buhay at bahagi ng katawan. Yun nga po yun, nabanggit natin kanina. Ito po, bago magbigay ng first aid, meron po tayong dapat na isaalang-alang o dapat gawin. Ano po ang una? Tiyakin ang kaligtasan ng rescuer at ng biktima. Bakit? Tatingin niyo po bakit? Sige po. Sige, kayo muna ma'am. Kailangan po ay titiyakan natin kung maayos yung pinalalagyan kasi baka po hindi din ligtas yung magre-rescue. Pareho po kayong mapapahamak dalawa pa ang kailangan. So, ito nga po yun. Pakita naman natin siya. Ito nga po yun ang sinasabi. Dapat, tiyakin po natin na safe yung lugar. Sabi nga, check if the scene is safe. Kasi, if ever, halimbawa, mayroong nakabulag dyan sa kalsada, biglang may dumating na mabilis na sasakyan, tinamaan din kayo. Eh di dalawa na kayong i-rescue, wala nang rescuer dun sa naunang na-aksidente. Di mo ba? So yun po ang isang dahilan. Ang sumunod naman po, yung paunang pagsusuri sa sinasaklolohan. So paano po ba? Ano po ba ang dapat ninyong tignan? Tignan po natin kung alerto yung pasyente or yung sinasabi na conscious, try nyo kausapin. Kung halimbawa nakakasagot po ba siya sa inyong mga tanong, kuya, anong pangalan mo, saan ka, ilang taong ka na, yung mga ganun po. Kasi merong times na hindi sumasagot, lalo na pagka may ulo, sa ulo ang tama. Nawawala po sa sarili. Nangyayari po yan. Tumutugon sa tunog, haplos o hawak. Titingnan nyo, kung pag tinawag nyo, kung titingin ba kahit yung mata lang, kahit po hindi magalaw yung katawan niya, kung tinawag nyo, nandyan siya, nandito kayo, tawagin nyo, kahit yung mata niya gumalaw, nakatingin sa inyo, ibig sabihin, naririnig kayo nun. Kahit pa paano, conscious pa po yung pasyente natin. Sa haplos, o pag hinawakan, kunwari, ito nabalik, na ganyan natin, sabi na, gumanyan, o kaya hinila, ibig sabihin, nararamdaman yung masakit. Conscious pa rin yun. Titingnan rin natin kung may malay. Paano po ba natin malalaman pag may malay yung pasyente? Sumasagot, nagre-response. Kung halimbawang nakatulog, anong dapat gawin? Kunwari, nakita nyo, pikit ang mata, hindi gumagalaw. Pero humihinga pa, ano po? Ano yung unang gagawin? Pulsuhan agad? Tapikin nyo muna. Tapikin. Kuya. Pero huwag niyong pipiliting gisingin yung taong walang malaya. Tatapikin lang, yung tamang tapik lang po. Tapos tawagin nyo, kuya, okay ka po ba? Ano pong nangyari? Kapag hindi po nag-response, pwede nyong gawin yung tinatawag na chest rub. Yung pong chest rub, di ba, ito po, kunwari, ito yung pasyente. Gaganon nyo lang yung kamay nyo. Ganunin nyo sa dibdib. Medyo didiinan nyo ng konti. Pag gumanon, ibig sabihin, nararamdaman niya pa yung sakit. Kasi pag try nyo ganon sa dibdib nyo yung buto, ganunin nyo. Di ba masakit lalo na pag madiin? Mapapaiktad pa nga po yung iba dyan eh. Kasi nagugulat. So pag walang malay, ang titingnan lang natin yung paghinga niya. Kung okay ba. Pagka napansin yung hindi humihinga, anong gagawin? Pupulsuhan. Tingnan yung pulse. Pag may malay, check na lang natin kung anong posibleng nagdulot ng injury o sakit dun sa pasyente. Depende kung nadulas ba yan o na-aksidente. Base sa ating judgment,
Makikita naman po natin yan. Malalaman nyo paglabas ang buto. Malalaba o hindi. Mga ganyan.